breaking news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Tutukan natin ang mabilis ang ulo ng mga balita dito sa Teletabloid. Headlines. Pulis na tinarakan ng kabaro sa loob ng Camp Crame, stable na ang kondisyon. Headlines. Teenager nalunod sa falls sa San Pablo City, Laguna. Headlines. Mrs. kinana ng tropa ni Mister. Headlines. South Korean na subject ng Red Interpol notice, timbog sa NAIA. Headlines. 15 hektaryang bahagi ng Argentina tinupok ng apoy. Headlines. Sofia La Forteza at Leon Barreto iniintriga ng netizens kung magjowa na nga ba. Magandang araw Pilipinas! Ako ang inyong kaabante Jigo Postolero para sa Teletabloid. Ako naman ang inyong kaabante Aimee Sebastian. Samahan niyo kami para tutukan ang mga umaabanteng balita dito sa Teletabloid. Diretso na tayo agad sa mga detalye. Kaugnay ng insidente sa ating ibinalita dito sa Teletabloid, personal na dumalaw si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta sa burol ng isang 8 anyos na lalaki. Ito ay upang dumalo sa burol nito na walang awang pinaslang sa Barangay Santiago 2, San Pablo City. Paraan umano ito ng kanyang paikiramay at suporta sa naulilang pamilya ng biktima. Kasama naman ni Attorney Acosta sa pagbisita ang hepe ng PAO District Office ng San Pablo at mga kinatawan ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Tiniyak naman ni Attorney Acosta ang buong tulong legal ng PAO upang makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya at nangakong hindi titigil ang kanilang tanggapan hanggat hindi napapanagot ang mga sangkot sa nasabing krimen. Samantala, naaresto na ang sospek subalit mariin itong itinanggi ang akusasyon at iginiit na malinis umano ang kanyang konsensya. Ayon naman sa pulisya, ang sospek ay pinsang buo ng ama ng biktima. Isa sa tinitignang motibo ng krimen ay away bata na kinasasangkutan umano ng apo ng sospek at ng biktima. Isang 16 anyos na lalaki naman ang nasawi matapos itong malunod. Nangyari umano ito nang tumalon na ang binatilyo at sumisid mula sa isang talon sa Prinza River sa Barangay Santa Catalina, San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat, kasama ng biktima ang ilang kaibigan nito at kamag-anak na naliligo sa lugar nang maganap ang insidente. Sa kabila ng babala ng kanyang kaibigan, tumalon umano ang biktima mula sa talon na may tinatayang taas na halos 30 talampakan. Batay sa mga saksi, 2 beses pang sumisid ang biktima at muling lumutang bago tuluyang hindi na lumitaw sa ikatlong pagsisid. Agad na pinaalam ng mga saksi ang insidente sa mga opisyal ng barangay na hindi siya na mga huminging ng tulong sa San Pablo City Disaster Risk
Reduction and Management Office. Matapos ang halos isang oras na water search and rescue retrieval operations, na-recover ang bangkay ng biktima at idineklara itong dead on arrival sa Provincial Hospital. Isang 39 anyos na babaeng nagtitinda ng tuyo ang isinugod sa ospital matapos itong tarakan ng kapitbahay nito. Nangyari ito sa loob ng Dalahican Fishport Complex sa barangay Dalahican, Lucena City. Ayon sa ulat ng Lucena City Police Station, nagtamo ang biktima ng mga tama sa balikat, braso, leeg, muka, ulo at kanang bahagi ng tiyan. Batay naman sa paunang investigasyon, hinihintay umano ng sospek ang biktima sa loob ng fishport at walang habas itong inundayan ng saksak habang nakaupo katabi ang ilang mga trabahador sa pantalan. Lumabas naman sa pagsisiyasat na ang motibo ng krimen ay alitan sa lupa na may kinalaman sa right of way sa kanilang lugar o sa Purok Bangkusay 2, Barangay Dalahican. Agad na dinala ang biktima sa MMG Hospital kung saan siya ay kasalukuyang nasa maayos na kondisyon at patuloy pang ginagamot. Patuloy naman tinutugis ng pulisya ang tumakas na sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing kaso. Tumanggap muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Pulis na tinarakan ng kabaro sa loob ng Camp Crame. Stable na ang kondisyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Stable na ang kondisyon ng biktimang pulis na sinaksak ng kanyang kabaro sa loob ng kusina ng CIDG sa Campo Crame kaninang umaga. Ito ang sinabi ni CIDG spokesperson Police Major Helen de la Cruz, subalit nakatakda pang sumailalim sa operasyon ang biktimang pulis na si Executive Master Sergeant Eric Castro. Samantala, dagdag kasong frustrated murder naman ang nakatakdang isampa sa suspect na si Police Master Sergeant Michael Camilo na ngayon ay nakapiit sa Station 7 ng Quezon City Police District. Matatanda ang lumalabas sa inisyal na impormasyon na nakatakda sanang dumalo sa preliminary investigation ang dalawa sa Department of Justice kaugnay sa kinakaharap nilang criminal at administrative charges hinggil sa nangyaring umanong nakawan sa isang pogo raid sa Bataan noong 2024. Dakong alas 7:30 ng umaga, habang nag-aalmusal si Castro sa kusina ng CIDG, ay pumasok sa kusina si Camilo, bitbit ang 7 pulgadang patalim at tinarakan sa likurang bahagi ng katawan ang biktima. Naawat naman ng ibang pulis ang suspect habang agad isinugod sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame ang biktima. Ako si Edwin Balasa, Abante. Maraming salamat ka, Abante Edwin Balasa. Naglabas naman ng Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa may-ari at driver ng itim na Volkswagen Jetta na viral ngayon sa social media. Ayon sa ulat, nagpapanggap ang driver na isang sasakyan ng diplomatiko at tila may intensyon na makalusot sa trapiko. Git naman ni LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao, labag sa batas at panganib sa kaligtasan ng lahat ang maling paggamit ng signal devices at pagpapanggap bilang diplomatiko. Ayon naman sa kautusan, haharap ang may-ari at driver sa LTO Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City sa Miyerkules, January 14 upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat silang managot sa mga kasong administratibo. Pansamantala ay sinuspindi na ang lisensya ng driver ng 70 araw at hinihiling na isumite sa LTO bago ang nakatakdang petsa ng pagdinig. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng isang ride-hailing vehicle. Ito ay matapos na mag-viral ang nasabing sasakyan nang inireklamo ang driver nito. Umano'y sexual harassment sa isang babaeng pasahero. Naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa operator na Green and Smart Mobility Philippines Incorporation. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, hindi katanggap-tanggap ang insidente at personal niyang tututukan ang investigasyon alinsunod sa direktiba ng pamahalaan na tiyaking ligtas,
ang riding public. Batay sa viral post, paulit-ulit umanong nagtanong ng hindi angkop ang driver at sinadyang bagalan ng takbo ng sasakyan na nagdulot ng trauma sa pasahero. Bilang parusa, sinuspinde ng LTFRB sa loob ng 30 days ang Chikot habang iniimbestigahan ang kaso. Inatasan din ang driver na sumailalim sa drug test habang pinapaliwanag ang operator sa loob ng 5 araw kung bakit hindi dapat bawiin ang prangkisa nito. At sa iba pang mga balita, mananatiling buo ang gabinete ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagharap sa taunang economic briefing ng Malacanang. Ito ay sa kabila ng mainit at umuugong na espekulasyon ngayon tungkol sa malawakang cabinet reshuffle. Ayon naman sa bilyonaryo, pangungunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang briefing na pinamagatang Big Bold Reforms the Philippines 2026. Lalawak rito ang mga economic manager at matataas na opisyal ng gobyerno. Senyales na wala munang agarang pagbabago sa gabinete. Layunin naman ang pagtitipon na i-update ang sektor ng negosyo sa kalagayan ng ekonomiya at palakasin ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Inaasahang dadalo naman ang ilang kilalang personalidad na sina Ramon Ang at si Hans C., pati na rin si Jaime Augusto Zubel de Ayala at Sabin Aboites. Samantala, mariing itinanggi naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang umano'y nalalapit na cabinet revamp at hinimok ang mga opisyal na manatiling nakatuon sa kanilang tungkulin. Samantala, pinatawan ng Department of Energy o DOE ng 24 na bilyong pisong multa ang kumpanyang pag-aari ni Batangas Representative Leandro Leviste, ang Solar Philippines. Ito ay kasunod ng pagpapawalang bisa ng mga kontrata ng kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Dulot umano ito sa hindi nito pagsunod sa kanilang nakatakdang production commitments. Lumalabas na hindi sumunod ang nasabing kumpanya sa commitment na mag-produce ng halos 12 gigawatts na renewable energy capacity. Paulit-ulit din umanong nagpapadala ng show cause order si DOE Secretary Sharon Garin sa solar ukol rito, ngunit wala naman itong tugon. Naghain naman ng not guilty plea sa korte ang kontraktor na si Sara Diskaya para sa kinakaharap niyang kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay ito sa 96.5 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sumailalim si Diskaya sa arraignment sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27. Maliban kay Diskaya, sumailalim din sa arraignment ang kapwa niya akusado sa kaso na si Maria Roma Rimando na President ng St. Timothy Construction at 8 dating opisyal ng DPWH. Matapos naman ay sinagawang arraignment, itinakda na ng korte ang pre-trial conference sa kaso sa February 3. Hindi na nagulat si political scientist Professor Jean Encinas Franco sa pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino na mayroong mapaparusahan sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Sa programang Abante sa Tanghali, sinabi ni Franco na noong una lang naman nagpupursige ang pamahalaan na mapanagot ang mga sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa bansa. Paliwanag pa ni Franco, bagamat may naipakulong na ang gobyerno ay hindi pa rin ito sapat dahil nananatiling malaya ang mga big fish na sangkot sa flood control scandal. Ayon pa kay Franco, pagod at sawa na ang publiko sa maraming salita ng gobyerno, pero kulang naman sa gawa. Habang tumatagal ito, lalong may isip ng tao na nagkakaroon na ng collusion, nagkakaroon na ng aregluhan dahil malalaking tao ang nasa posisyon na inakusahan dito sa flood control scandal.
Malaking factor din aniya ang impluwensya sa politiko ng mga sangkot sa anomalya dahil kahit nakulong ang mga ito ay nakalaya rin sila kinalaunan. Habang ang iba sa mga ito ay umulit na naman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at nananatili pa rin sa pwesto. Sa kaugnay na balita, Sara Diskaya, peke at nakakainsulto ayon sa Makabayan Block. Umabante sa balitang yan si Abante reporter Mavic Trinidad. Mavic? Balikan natin mamaya ang report ni Kaabante Mavic Trinidad. Andiyan na si Mavic Trinidad. Mavic? Hindi napigilan ng isang mambabatas na birahin ang contractor na si Sara Diskaya matapos itong maghain ng not guilty plea sa korte. Kinwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang kanyang not guilty plea, gayong kasing peke naman daw ng British accent ni Sara Diskaya ang mga flood control projects nila sa Davao Occidental. Nagtataka si Sandanya kung bakit not guilty ang plea ni Diskaya, gayong nagturo na ito ng kasabwat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Umamin na rin naman daw siya na totoong may mga anomalya. Duda si Sandanya na niloloko na lang ng mga Diskaya ang taong bayan sa kanilang mga pahayag. Napakalaking insulto naman daw para sa nawalang buhay at kabuhayan ng taong bayan dahil sa korupsyon. Ang pakiramdam ni Kabataan Party List Representative Reneco ay nainsulto sila dahil sa kanyang not guilty plea. Sabi ni Ko, tingin daw ba ng mga Diskaya ay maloloko nila ang taong bayan sa kanyang crocodile tears? Nababahala si Ko na puro turuan at walang aminan ang nangyayari. Duda siyang kung ang small fish hindi aamin, paano pa kaya ang mga big fish? Rally na lang daw sa lansangan at sariling investigasyon ng mamamayan na lang ang kanilang inaasahan. Hinimok ni Ko ang mga Diskaya na tuluyan ang umamin at ilantad ang nalalaman lalo na ang mastermind ng nakawan. Ako si Mavic Trinidad, Abante! Susunod, misis kinanan ng tropa ni Mister. Tutok lang magbabalik ang teletabloid. Tayo mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Ciala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gudingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Porsigido ang babaeng biktima ng panghahalay ng isang pulis Maynila na ituloy ang kanyang kaso.
sa isinagawang press briefing ng National Police Commission na pinangungunahan ni Executive Director Attorney Rafael Calinisan, nananawagan ang biktima na si alias Ana ng hustisya para sa kanyang sinapit. Humiling din ito sa kinauukulan na mapanagot ang suspect na mula sa Manila Police District. Kuwento ng biktima, 4 silang magkakasama noon sa bar, kung saan 2 sa mga ito ay mismong mga parak, kabilang na ang suspect. Aniya may LQ o lover's quarrel sila noon ng kanyang asawa at nagsabi ang suspect na pulis na tutulong siya upang magkaayos sila ng kanyang asawa. Pero sa huli ay pinagsamantalahan lamang siya nito kung saan nawalan ng malay ang biktima dahil sa matinding hilo dahil sa ipinainom sa kanya ng suspect. Kasunod nito ay dinala na ng suspect ang biktima sa isang apartel noong December 4, 2025. Giit ni alias Ana, wala siyang relasyon sa suspect at hindi niya papatulan ito dahil mayroon siyang asawa at anak. Hindi naman matanggap ng mister ng biktima ang nangyari, lalo na't kaibigan nito ang suspect. Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Oxygen bubbler ng pasyente sa CCMC South nakitaan umano ng lumot. Umaabante naman sa balitang yan si Abante reporter Chirk Balagtas. Chirk. Kino-question ngayon ang ilang netizen dahil sa isang social media post ng isang residente ang kalinisan at kondisyon ng ilang pasilidad sa Caloocan City Medical Center South matapos na mapansin ng nag-post na mailumot ang oxygen bubbler na ginagamit ng kanyang lolo na naka-confine dahil sa community-acquired pneumonia. Ayon sa residente na nag-post, nang siya ang magbantay sa pasyente, nakita niya ang oxygen container o bubbler na nakakabit sa oxygen system na may mga lumot at dumi sa loob. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano itong ginagamit ng pasyente kahit pa sa sensitibong kondisyong impeksyon sa baga. Dagdag pa niya, ang mga nasabing lumot ay malinaw na nagpapakitang hindi maayos ang kalinisan sa nasabing pagamutan at ang naturang kagamitan na umanong iyon ay patuloy pa rin pinapagamit sa kanyang lolo. Dahil dito nanawagan ang nasabing residente at mga netizen na nakakita sa post sa pamunuan ng ospital na agarang suriin ang kalinisan ng mga medical equipments, lalo na sa mga ginagamit ng mga pasyenteng may sakit sa baga upang maiwasan ang posibleng dagdag na panganib sa kanilang kalusugan. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Bumangga ang isang tricycle sa Occidental Mindoro matapos itong sumalubong sa isang motorsiklo. Naganap ang insidente kahapon sa barangay Bayotbot sa munisipalidad ng San Jose ng nasabing lalawigan. Sa pulsakam na habang nasa isang linya ang tricycle ay agad itong lumiko sa kinaroroonan ng motorsiklo sa harap. Dito ay 3 estudyante pa ang nadamay at inararo nito. Agad na nakatayo ang driver ng motor na nagpaika-ika sa paglalakad bago ito naupo sa gilid ng kalsada. Samantala, makikita namang hindi tuluyang pumailalim sa tricycle ang mga paslit matapos silang mabundol rito. Paalala ng netizen na nag-post ng video, maiging paalala lagi ng mga magulang sa mga anak ang kinakailangan para sa mga ganitong uri ng aksidente. Naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport ang isang South Korean national na wanted sa Interpol. Ayon naman sa Bureau of Immigration, ang 50 anyos na si Yoon Dae-young ay subject ng red notice ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa kasong money laundering sa kanyang bansa. July 2025 nang maglabas ng warrant of arrest laban sa dayuhan ng korte sa Korea. Aalis sana ang dayuhan patungong Hanoi, Vietnam, pero lumitaw sa Bureau of Immigration System ang Interpol hit nito dahilan para harangin siya ng mga otoridad.
Ayon pa sa BI, isa sa ilalim sa deportation proceedings ang dayuhan para sa ganap nitong pagharap sa kanyang mga kaso. Napailing si Henry Alcantara sa tanong kaugnay sa recantation. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Arnie, hindi direktang tumanggi pero napailing si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito ang naging reaksyon ni Alcantara kaugnay sa tanong kung totoo ang usap-usapan patungkol sa recantation. Nagtungo ang dating opisyal ng DPWH para sa nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kabilang ang pagharap sa DOJ sa mga tungkulin ni Alcantara bilang professionally admitted sa Witness Protection Program. Samantala, muling nilinaw ni Martinez na walang abiso ang mga abogado ni Alcantara kaugnay sa recant. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Maraming salamat ka, Abante Isaiah Mirafuentes. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Para naman sa ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 15 ektarya ng napuspos ng apoy sa timog bahagi ng Argentina ngayong linggo, ayon yan sa mga otoridad. Inihag din ng Chubut Provincial Fire Service na ang pinakamalaking pinsala ay mula sa maliit na sitio ng Ipuyen sa Andes kung saan humigit kumulang 12 ektarya nito ang apektado. Dagdag pa rito, tinutugis na ang 2 Israel tourist at di umano'y mga kawani ng Israel Defense Forces na salarin sa malawakang forest fire. Samantala, ay naman kay Chubut Governor Ignacio Torres, may git 3,000 na ang inilikas at umaabot sa 10 bahay ang natupok ng apoy. Sa atin namang showbiz, usap-usapan sa mga social media platform ang childhood best friends na sila Leon Barreto at Cat's-Eye leader na si Sofia La Forteza na may something going on. Ang mga ito nang lumutang ang kanilang mga litratong magkasama. Lumutang din online ang video ni Sofia at ni Leon na tila magka-holding hands habang naglalakad. Hindi tuloy maiwasan ng netizens na maintriga sa relasyon ng dalawa. Makikita pa sa Instagram post ni Leon ang kanilang pagsalubong sa bagong taon kasama ang mga taong he loves the most habang nakaakbay sa international pop star. Ikinagulat naman ito ng mga fanay at lalong lumakas ang kanilang mga espekulasyon na sa halip na best friend forever ay boyfriend forever umano ni La Forteza ang internet celebrity. Sa kabila ng mga komentong ito, wala namang opisyal na pahayag ang dalawa ukol sa mga usaping ito. Sa ating sports balita, Efren Reyes at Earl Strickland, muling buhay ang classic duel. Umaabante sa balitang yan si Abante Sports reporter Zeus Valdez. Jigo muling sisiklab ang apoy ng gintong panahon ng bilyar sa Pilipinas sa pagbabalik tapatan ni Efren Reyes at Earl Strickland sa paglulunsad ng pinakaunang leg ng World 9-Ball Tour WNT Legends sa January 21 hanggang 23, 2026. Ito ang muling pagbuhay sa isa sa pinakamatitinding rivalry na hinubog ng The Color of Money kung saan ang husay, attitude at mental toughness ng dalawang alamat ay muling magsasalpukan sa harap ng sambayan ng Pinoy. Hindi rin pahuhuli ang iba pang haligi ng mundo ng bilyar na sina Francisco Django Bustamante at Ralph Suquet na magdadagdag ng bigat at prestige sa makasaysayang Four Legends Showdown sa Gateway Mall. Mula sa Maynila hanggang sa buong mundo, itinatampok ng kaganapan ng panahong nagluwal ng mga bayani ng bilyar at nag-abante sa sport bilang global spectacle. Isang yugto kung saan ang bawat tira ay may kasaysayan at bawat track ay may kwento.
Tatagal ng 3 araw ang aksyon na may disenyong schedule kung saan araw-araw magsasagupaan ang mga alamat. Lalaruin ang mga laban sa Race to 11 na may alternate break, perpektong timpla ng seryosong kompetisyon at purong aliwan para sa mga tagahanga. Ako si Sus Valdez. Abante! Susunod, pasimpleng pandurukot sa Japan sa pool sa camp. Abangan yan sa pagbabalik ng Teletabloid. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. John? Good afternoon po, Sir Jigo at Ma'am Aimee. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan na yung minomonitor natin na low pressure area ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Pumasok po ito kaninang alas 2 ng hapon. At ito ay sa kasalukuyan na sa layong 1,000 kilometers east ng southeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito ay merong medium category. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras simula kaninang 4 p.m. nung inisyo natin yung forecast hanggang 4 p.m. bukas ay nananatiling maliit o nanatili na hindi pa siya magiging ganap na bagyo. Pero after nung time period na yun, ay mas tataas na yung chance na maging bagyo ito. So, ang pinakamaaga na posibleng maging bagyo itong LPA na to ay bukas ng hapon. Pero generally, or sa ating forecast, ay by Thursday pa ito magiging mataas na chance na magiging bagyo. Sa kasalukuyan, yung epekto nito ay umaabot dito sa Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao, probinsya ng Sarangani, Eastern Samar, kasama yung Leyte and Southern Leyte. Ibig sabihin, ay mataas yung chance ng mga pagulan dun sa mga binanggit natin na lugar at magiging maulap din. Yung hanging amihan naman ay patuloy na nagdadala ng malamig na temperatura at may mga kaulapan din. Kaya yung mga light rains na posible ay nananatiling mataas yung chance dito sa Cagayan Valley Region at ganoon din sa Cordillera Administrative Region. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung chance ng mga pagulan. So, yung magiging movement nitong low pressure area na ito ay pa-northwest, babaybayin niya yung ating karagatan papalapit dito sa Eastern Visayas. At pinakamalapit ito sa ating kalupaan by Friday and Saturday. At posible rin, ngayon po yung Bicol region ay mababa pa yung chance ng mga pagulan dyan. Partly cloudy to cloudy safe pa rin tayo. Pero by Friday and Saturday ay tataas na yung chance ng mga pagulan. Binanggit po natin yun dahil kasalukuyan nasa alert level 3 po yung bulkang ngayon. At sa mga kababayan naman natin na mga isda ay wala naman tayong nakataas na gale warning. Pero pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga papalaot, mga isda sa eastern seaboard
ng ating bansa. Sa kasalukuyan, wala naman po tayong nakataas na weather advisory o babala patungkol sa malalakas na pag-ulan. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat, John Manalo mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maswerte at walang sugat ang driver ng isang motorsiklo matapos itong sumalpok sa kotse. Nangyari ang insidente sa National Highway, Barangay Kabalangan. Sa ulat ng pulisya at kuha ng CCTV, sinundan ng motorsiklo ang kotse nang masalpok niya ito. Makikita sa CCTV na bahagyang huminto ang kotse para lumiko at dito na nangyari ang aksidente. Dahil dito, hindi agad nakapreno ang kasunod na motorsiklo na naging sanhi ng pagbangga nito sa likurang bahagi ng kotse. Bagamat kapwa ligtas ang 40 anyos na driver ng kotse at ang 20 anyos na nagmamaneho ng motorsiklo, kapwa nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan na kasalukuyan pang inaalam ang halaga. At para naman sa ating sa Pulsa Cam, kita sa isang video ng turista ang mala-lightning fast na kamay ng pickpocketer sa outer market ng Japan. Ang dapat sanang food review ng mga ito ay nakapukaw ng atensyon nang biglang nakawan ng isang lalaking nakasuot ng cap ang walang kaalam-alam na matanda. Agad namang umalis ito nang matagumpay niyang makuha ang umano'y wallet ng biktima. Makikita pa itong sumulyap sa babae dahilan upang makita ang kanyang muka. Samantala, sa kabila naman ng pagtatalo ng mga netizens, hindi pa rin nalaman ang tunay na pagkakilanlan nito. Silipin muna natin ang lagay ng trapiko mula sa MMDA Metro Base. Makakausap natin si Joel Wahe. Joel? Yes ma'am, opo. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Abante Radio. Yung kalagayan po ng trapiko natin sa mga oras na to, lalo na po dito sa may EDSA, yung southbound lane, bago dumating sa may Kaingin Road, nakakaranas na ng katamtaman hanggang sa mabagal na daloy, patungo po dito sa may U-turn slot ng Bansalangin. Maluwag naman sa may West Avenue, patungo ng Quezon Avenue, hanggang makarating pa ng Timog Avenue. Maging dyan sa may Kamuning, wala pa naman tayo nakikitang anumang pagbabagal. Pero pagdating po dito sa may bago sumapit sa intersection ng Aurora Boulevard, katamtaman hanggang sa mabagal na rin yung mararanasan dyan, paakyat na yan ng Ortigas Flyover. Dahil mabagal na rin yung nararanasan dyan sa mga patungo po ng Lanuza Avenue at yung mga patungo po dyan sa may C5. Bahagyang luluwag naman dito sa may Ortigas Flyover sa may EDSA, sa may pagbabalang yan. Pagdating dyan sa may intersection ng Shaw Boulevard, muling mararanasan yung moderate to slow moving na halos magduktong naman hanggang dito na yan sa may Magallanes. Maluwag naman sa may tramo, patungo ng Taft Avenue hanggang makarating ng Rojas Boulevard. Samantalang yung kabilang panig ng EDSA, yung northbound lane, mabagal naman magmula sa may Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag naman sa may tramo patungo ng Magallanes. Pagsapit ng Pasay Road, mararanasan uli yung katamtaman hanggang sa mabagal hanggang sa may Kalayaan Avenue. Bago dumating sa may Guadalupe, mararanasan na rin dyan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad patungo na dito sa may Ortigas. Maging sa may White Plains Avenue, mabagal din ang usad ng mga sasakyan na halos magduktong na rin patungo naman dito sa may Camyas Road. Maluwag naman sa may East Avenue patungo ng Quezon Avenue. Sa may North Avenue na uli makakaranas ng bahagyang pagbabagal. At bahagyang luluwag naman sa may Congressional, pagdating ng Oliveros muling babagal ang daloy ng trapiko, pababa naman ng Balintawak Cloverleaf. At paalala po sa ating mga motorista, tuloy-tuloy po natin ipinatutupad yung number coding. Nagsimula na uli yan kaninang alas 5 ng hapon, matatapos po mamayang alas 8 ng gabi. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay,
Joel Wahe nag-uulat. Maraming salamat Joel Wahe mula sa MMDA Metro Base. Samantala, sumugod sa NBI si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Inireport ni Castro sa NBI ang isang Facebook page na aniya ay may pagbabanta laban sa kanya. Giit ni Castro, kailangan formal na dokumento at masuri ang nasabing insidente. Ang Facebook page ay nakapangalan kay dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan ay nagpo-post ng mga materials na kontra sa administrasyon. Ayon kay Castro, pinag-iisipan pa niya kung magsasampa siya ng kaukulang kaso. At yan po ang kabuuan ng Teletabloid ngayong araw. Susunod na po ang agenda sa Billionaire News Channel na simulcast dito sa Abante Radio at Abante News Online sa Facebook at YouTube. Para sa Teletabloid, ako ang inyong ka-Abante, Aimee Sebastian. Sa ngalan ng buong pwersa ng DWAR Abante Radio, ako po si Jigo Postolero at ito ang Teletabloid. Diba? Sabi ko sa